Bismillah. Pa tayo. Sige. Narinig ba? Narinig ba, bro? Bro, na ano mo? Narinig mo yung ano ko? Naku, pumasok. Ano? Bismillah. Ano tayo, kain? Hindi, topic natin ngayon. Ito tayo. Simulan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahapon, ito yung lecture namin sa Akida, sa Dar al-Baida. So, yung isang ustad namin doon, uh, yung isang ustad namin doon sa Akida ay meron silang ano, yung khutbah pala ng ano ng Masjid al-Nabawi. One week pa lang ay sinesend na yung ganitong ano, yung khutbah. So nagkaroon tayo ng copy. So, sinesend din kasi ito sa group namin. So, ito ng topic na to. Kaya maganda ano ano nyo rin. I-share ko lang sa inyo. At, sobrang ganda ng paliwanag dito. Andito na lahat. So simulan natin. Yung paksa na to ay iba't ibang pagtutol ng mga musyrik matapos lumitaw ang prophetikong misyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanilang maraming kahilingan. So yung ano kasi, nung pinaliwanag ko sa amin, ang mga tao kasi nung panahon ni Propeta Muhammad ay hindi naniniwala sa kanya. So ito yung mga ano pamamaraan ng mga yugto nung kung ano yung mga kahilingan nila at kahit na padala pa yung ano kung ano mga himala ay yung mga ano yung mga aya, hindi pa rin sila naniniwala. So, simulan natin dito sa ang kahalagahan ng pagsugo ng mga propeta. So, isa sa mga pinakamalaking biyaya ng Allah sa kanyang mga alipin ay ang pagsugo ng mga propeta sa kanila sapagkat walang daang tungo sa tunay na kaligayahan at tagumpay sa mundo at sa kabilang buhay maliban sa daang itinuro ng mga propeta. Wala ring ganap na ganap na pagkakaalam kung alin ang mabuti at masama ng detalyado maliban sa pamamagitan nila. At hindi matatamo kailanman ang kasiyahan ng Allah maliban sa pagsunod sa kanila. Ang pangangailangan sa kanila ay mas higit pa
kaysa sa pangangailangan ng katawan sa kaluluwa. At walang pananatili para sa mga tao sa mundo maliban sa mga bakas ng mensahe ng propeta na nananatili sa kanila. At tunay na sinusuportahan ng Allah ang mga sugo sa pamamagitan ng mga tanda at malinaw na patunay na nagpapatunay ng katotohanan ng kanilang mensahe. Sinabi ng Allah, hindi ba nakarating sa inyo ang balita niyong mga nauna sa inyo? Ang mga pamayanan ni Noah at ang mga mamayan ng Agad at ang mga tribo ng Samud at yung mga mamamayang pagkaraan nila. Walang nakakalam sa kanilang bilang maliban sa Allah. Ang kanilang mga sugo ay nagdala sa kanila ng mga malinaw na katibayan. Ngunit kanilang nilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig. At nagsabi, katotohanan kami ay hindi naniniwala sa ano pa mang ipinadala sa inyo. At kami ay sadyang nasa malaking agam-agam tungkol sa anuman ninyong pinag-anyaya sa amin. Sa Surah Ibrahim, Aya 9. So dito yung sa pamayanan ni Propeta Nuh, sinabi ni Allah na ito yung mga na hindi pa rin sila naniniwala kahit na nagbigay na ng babala si Allah subhanahu wa ta'ala. So pagpatuloy natin dito. At ang mga tanda na malinaw na patunay na pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marami at iba-iba. At ang mga ito ay higit pa at mas dakila kaysa sa mga tanda ng ibang mga propeta. Sabi ng Allah, aming ipakikita sa kanila ang aming mga ayat, mga tanda sa buong abot tanaw ng mga alapaap o santinakpan at sa kanilang mga sarili hanggat sa maging malinaw sa kanila na ito ang katotohanan. Hindi pa ba sapat sa inyo ang Panginoon ang siyang saksi hindi sa lahat ng bagay? Sa Surah Fussilat, Aya 53. So yung bumaba yung aya ng paunti-unti ay hindi pa rin sila dito naniniwala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binabato kay Propeta Muhammad yung mga aya ng paisa-isa kasi hindi naman ito binaba ng buo. So yung mga tao nun hindi pa rin naniniwala sa kanya. Iba't ibang pagtutol ng mga musyrik at kanilang maraming kahilingan. Ito dito sa tinalakay rin namin kahapon kung ano yung mga kahilingan ng mga tao nun ng panahon ni Propeta Muhammad tsaka yung mga propeta noon nauna sa kanila, yung mga nauna sa atin. So ito yung mga kahilingan nila at tingnan natin yung at matapos na lumitaw ang propetikong misyon ng ating propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumami ang kanilang mga kahilingan ng mga musyrik, mga sumasamba sa iba bukod sa Allah, at nag-sari-sari ang kanilang mga pagtutol. Naghain sila ng mga mungkahi at hiningi ang mga palatandaan. Hindi dahil sa paghahanap ng katotohanan, kundi dahil sa kanilang pagmamataas at katigasan ng puso. Sinabi nila, kung may pinadalang aklat sa amin, tiyak na ilalaan namin ang pagsamba lamang sa Allah. Ito pa lang, kailangan gusto nila may aklat din sila. Ang sabi ng Allah, at katotohanan silang mga di naniniwala ay lagi nang nagsasabing, kung kami ay nagkaroon lamang ng mensaheng nagmula sa mga sinauna,
sinaunang mamamayan, marahil kami ay naging matapat at alipin ng Allah. Ngunit sila ay hindi naniwala rito sa Quran. Sa Quran, sabagad, di maglalahon ay ito ay kanilang pag-aalaman. Sa Surah As-Sa'afat ay 167 to 170. So dito sinabi ng mga tao doon na kung sila lamang ay binigyan din ng aklat. Kasi si Propeta Muhammad, diba, binigyan din, pati yung mga tao dati. Yung mga propeta, yung mga binibigyan ng mga revelasyon. So yung mga tao noon gusto rin nila na sila rin ay bigyan din. At nang dumating ang banal na Quran ay nakita nila ang dakilang himala na napaloob dito. Sinabi naman nila na sabi niya ng Allah, bakit hindi ibinaba o pinahayag itong Quran sa isang dakilang tao mula sa dalawang bayan, sa Maka at sa Taib? Sinabi ng Allah, bakit hindi ibinaba? Dalawang bayan at sa Maka at sa Taib, bayan ng Maka at Taib. At nang sila ay nabigong tugunan ang hamon ng Allah, ay gumawa ng isang katulad ng Quran. At kahit bahagi nito ay humiling sila na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palitan ang Quran ng iba. Ito rin yung kahapon na inano namin na binigyan sila ng Quran, gusto nila iba naman. Yung mga tao nun, hindi sila naniniwala sa Quran. So gusto nila ng isa pang Quran. So doon pa lang ito yung kahilingan nila na palitan yung Quran, gusto nila ng iba pa rin. So sabi ng Allah, yung mga hindi umaasa para sa pakikipag-harapan sa amin ay nagsabi, pakitaan o dalhan mo kami ng Quran na naiiba kaysa rito o kaya ito ay iyong baguhin. Sabihin mo, O Muhammad, wala sa akin ang karapatan baguhin ito ayon sa aking sarili. So ito sa Surah Yunus, ayah 15. So yung mga tao talaga nun, ayaw nila ng Quran, so nagsabi ulit sila kay Propeta Muhammad na bigyan pa sila ng isa pang Quran. Baguhin nila yung Quran. So sabi ni Propeta Muhammad, wala sa akin ng karapatan na baguhin ito. Ayon sa ito, dahil sa aking sarili. So kasi alam naman natin ng Quran ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So walang karapatan si Propeta Muhammad na baguhin ito. So yung mga tao noon, ayaw talaga nilang maniwala. Marami silang kahilingan. At nang mapagtanto nilang hindi kay Propeta Muhammad ang pagpapasya sa pagpapalit ng Quran, dito pa lang sinabi, nalaman nila na hindi, siyempre kasi hindi nga naman ng propeta magsasabi na siya yung magpapalit ng Quran. Siyempre galing to sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nang masaksiyan nila ang Quran ay pinababa ng paunti-unti ayon sa pangyayari at kaganapan. At umilim naman sila na ito ay ipahayag ng buo, ng sabay-sabay na nakasulat na. Dito pa lang, alam mo naman natin na yung Quran ay binaba ng 23 years. Binaba ito ng 23 years at hindi sabay-sabay. So ang mga tao nun, hiniling nila na gusto nila ibaba ito ng buo. Gusto nila na isang babaan lang yung Quran. Kasi nga, ayaw nilang maniwala. Ito yung sumunod na kahilingan nila. Kasi, ewan ko ba yung mga tao dati. Gusto naman nila dito, ibaba ng buo. Patuloy natin. Sabi ng Allah, at yung mga di naniniwala ay nagsabi, bakit hindi ibinaba o ipinahayag ang buong Quran sa kanya ng minsanan sa Surah Al-Furqan, ayat 32. Yung mga tao talaga, ayaw talaga. Ano pa kaya yung susunod nilang dito, kahilingan sa susunod? Mga pang-reliyong kahilingan. Pagkatapos, lalo pa sa silang naging mapagmataas at matigas ang ulo.
Nagain sila ng higit pang mga mungka. Hiniling nila na umakyat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit sa pamamagitan ng isang hagdan habang sila'y nakatingin. Subhanallah. At pagkatapos ay magbaba sila ng isang aklat mula sa langit para bawat isa sa kanila, isang aklat na personal ay babasahin nila. Yung mga tao nun, hiniling nila kay Propeta Muhammad na bigyan sila na umakyat siya sa langit at sa pamamagitan ng hagdan ay gusto nilang makita si Propeta Muhammad na umakyat sa hagdan na papuntang langit. At sila'y nakatingin. Sino mo yung kasi ayaw nilang maniwala eh. Dito pa lang na sila eh. Dito kahapon talaga yung sa namin sa lecture namin dito sa ang daming nagre-react kasi nga ang daming kahilingan ng mga tao na yun. Tingnan mo kung nababasa niyo dito, ang hiniling nila umakyat si Propeta Muhammad sa langit at kailangan nakikita nilang umaakyat si Propeta Muhammad sa pamamagitan ng isang hagdan. Pero nakatingin sila. Sila'y nakatingin. Pagkatapos bumaba siya ng aklat, tapos bigyan sila ng isang kopya, personal. Ayaw pa rin naman yun. Sabi ng Allah, ngunit bawat taong kabilang sa kanila ay nagnanasa na siya ay pagkalooban ng mga kasulatang nakalatag ng hayagan sa Surah Al-Mudaththir ayat 52. Sinabi ni Mujahid, kaawaan siya ng Allah. Ang ibig sabihin nito ay isang nakasulat na papel kung saan nakalagay para sa bawat isa. Ito ay isang aklat mula sa Allah para kay ganito, anak ni ganito. Itong sinabi ni Mujahid, kaawaan siya ng lahat. At nang pagtanto nila na ang Allah ay sumuporta kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng himalang Quran, sinalubong nila ang kanyang mensahe ng matinding pagtutol at kayabangan. Sinabi nila, bakit hindi pinadala sa amin ang mga anghel? Magkakasama, sunod-sunod, grupo-grupo upang ipaalam sa amin na ikaw ay tunay na sugo ng Allah para sa amin. Pagkatapos ay naging mataas pa sila laban sa lumika ang Allah ang kataas-taasan at humiling na makipag-usap. Dito pa lang yung mga tao noon, iba na naman yung hiniling nila. Sinabi naman ng mga tao, bakit hindi magpababa ang Allah ng mga anghel para sa kanila, ng grupo-grupo, para ipaalam sa kanila na ikaw talaga yung tunay na sugo. So dito ayaw pa rin nilang maniwala. Kasi dito naghiling ulit sila ng mga anghel. Kasi ayaw nila na maniwala kay Propeta Muhammad na siya yung sugo. So hiniling nila na magpababa ng mga anghel na magkakasama, sunod-sunod, tapos grupo-grupo para malaman nila na ikaw talaga yung sugo, na si Propeta Muhammad talaga. So doon hindi pa rin sila naniwala. Pagkatapos ay naging mapagmataas pa sila laban sa lumika. Ang Allah ay kataas-taasan at humiling na makipag-usap siya sa kanila ng harapan, ng walang tagapamagitan upang sabihin sa kanila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tunay na sugo. Dito na naman, humiling na naman ang mga tao noon na dapat si Allah subhanahu wa ta'ala ang makipag-usap sa kanila na si Propeta Muhammad ang sugo niya. Ayot, wala na mga tao talaga. At sabi ng Allah, at yung mga walang nalalaman
ay nagsabi, bakit ang Allah ay hindi nangusap sa amin? Ito pala yung paliwanag. So sa Surah Al-Baqarah, aya 118. Hindi lamang iyon, hiniling pa nila na makita nila ang Allah ng harapan, gamit ang kanilang mga mata, upang siya ay mismo na ang magsabi na si Muhammad ay totoong ang sugo para sa kanila. Sabi ng Allah, o bakit bakit hindi namin nakikita ang aming Panginoon? Sa Surah Al-Furqan, aya 25, Surah Al-Furqan, so aya 21. Talagang gusto nila makita dito. Ito naman yung gusto nila makita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa panahon naman ni di ba sa panahon din ni Propeta Musa alayhi salam, di ba hiniling din ni Propeta Musa na gusto niyang makita si Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero hindi niya makita. Hindi pa rin niya nakita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito yung mga tao nagmalaki pa rin, gusto pa rin nila na sa kanilang mga mata makita mismo nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaman nila na sugo talaga si Propeta Muhammad. Tapos ay namanga sila sa kanilang mga sarili at naging palalo, kaya't sinambit nila ang kanilang pananampalataya sa mensahe ng propeta na sa isang kondisyon. Humingi na naman sila ng kondisyon dito, na ang mga anghel ay dapat bumaba sa kanya na may dalang mensahe tulad ng ginagawa ng mga sugo. Para gusto naman nila yung mga anghel ay bumaba sa kanila. Sabi ng Allah, at nang dumating sa kanila ang aya, ang kapahayagan ng Allah, sila ay nagsasabing, kailanman ay hindi kami naniniwala hanggat sila hindi kami tumatanggap ng nakakatulad na kapahayagang tinatanggap ng mga sugo ng Allah. Ang Allah ang lubos na nakakabatid kung saan niya ilalagay ang kanyang mensahe. Surah Al-Naam, aya 124. So, yung mga tao talaga gusto rin nila maging sugo rin. Kung ano yung binigay sa mga sugo na mga kapahayagan, gusto nila, ganun din sila. Ayaw talaga nilang maniwala rin. Ang mga makamundong kahilingan. So dito, yung makamundong kahilingan naman dito. At ang mabigo ang kanilang mga panreliyong mungkahi, bumaling sila sa mga makamundong mungkahi upang subukan at pahirapan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa kanilang pag-aakala, hinihiling nila na sana ay may ibinaba muli sa langit na isang kayamanan para sa kanya na maaari niyang pakinabangan. Nasa makasaya noon, isang tuyong lambak na walang panalin. Ngunit sinabi nilang dapat magkaroon siya ng isang hardin ng mga datilis at ubas, at dapat magpalabas siya ng mga ilog na dumadaloy sa gitna nito. Ihit pa rito, kahit siya noon ay walang makain sa araw-araw, iniling nila na sana ay magkaroon siya ng isang bahay na gawa sa ginto. Sinabi ng Allah, o kaya siya ay magkaroon ng bahay na pinalamutayan ng gitno. Surah Al-Isra, aya 93. So dito, makamundong bagay naman yung hiniling nila. Gusto nila kasi na dapat magkaroon sila ng isang hardin, si Propeta Muhammad. Diba kasi siya, mahirap. Diba, nag-time nga na dahil sa wala silang makain, so nag-fasting na lang si Propeta Muhammad. So dito, yung mga tao, hiniling nila na dapat magkaroon si Propeta Muhammad ng mga hardin at datilis at ubas. At dapat magkaroon siya ng bahay na gawa sa ginto.
para doon maniwala sila na si Propeta Muhammad ay isang sugo. Pagdating naman ay sa mga bagay na may kinalaman sa makabundong kapakanan nila, sinabi nila, hindi kami maniniwala sa iyo hanggat hindi ka nagpapabukal ng batis dito sa lupain ng Makkah. Sabi nila, dito naman, gusto naman nila, hindi sila niniwala at gusto nila magpabukal ng isang batis dito sa lupain ng Makkah. At dumadaloy dito at doon at nang hindi matupad sa kanilang mga hiniling pa nila kay Propeta Muhammad na ipadala sa kanila ang parusa. Sinabi ng Allah, o kaya padalhan mo kami ng isang mahabding parusa. Sa surah Al-Anfal, ayat 32. At dahil sa kanilang labis na pagmamataas at pagkalinlang sa sarili, hiniling pa nila na madelayin ang pagdating ng parusa. Dito pa lang parang yung mga tao talagang nakakatakot pa. Mismo yung Allah ang kanilang susubukan. Gusto nila yung kung totoo si Propeta Muhammad dapat mag siya ng parusa sa kanila. Tapos gusto nila agad-agad dapat sa araw na yun na parusahan sila. Pero syempre siguro dahil iniisip nila na hindi totoo si Propeta Muhammad, hindi talaga mangyayari. So sabi ng Allah, at kanilang hiniling sa iyo ang madalian ng parusa para sa kanila. Sa Surah Al-Ankabut, ayat 53. Hindi lang iyon, itinakda pa nila na kung anong uri ng parusa ang gusto nila. Hiniling nilang ipabagsak ang langit sa anyo ng mga peraso upang sila yun lipunin, gaya na nangyari sa bayan ng Shuaib. Sabi ng Allah, kaya'y magawa mong ihulog ang langit sa amin ng pera-peraso tulad ng iyong sinabi. Sa Surah Isra, ayat 92. Nagmiling sila ng parusa na sa kanila, tapos ang gusto pa nila, ganito yung gustong parusa na dapat para sa kanila. Kasi nga, ayaw nga nilang maniwala. So, gusto nila, ito yung kahilingan nila para kay Propeta Muhammad. Tatakot yung mga hiling nila dito. At may ilan pa sa kanila nagsabi ng may matinding kapangasan. Sabi ng Allah, o Allah, kung ito man ang Quran ay katotohanan na ipinahayag mula sa iyo, kung gayon paulanan mo kami ng mga batos mula sa langit. Surah Anfal, ayat 32. Subhanallah. Pagtatangi na sa mga tanda at pagbabatikos sa kapahayagan. Pagtanggi sa mga tanda at pagbabatikos sa mga kapahayagan. Dito, at dahil sa labis nilang pagmamataas at katigasan ng pusod, kapag naantala ang pagdating ng isang tanda, himalain sa kanilang mungkahi, inuuyam nila ang propeta at sinasabi sa kanila ng may pangungutya, bakit hindi na lang gumawa ng isang tanda mula sa sarili mong kagustuhan? Na lang gumawa ng tanda sa sarili mong kagustuhan. Binabati ko talaga nila sa Propeta Muhammad ng panahon. Sabi ng Allah, kapag sila ay hindi na nadadalhan ng tanda ng kapahayagan ng ayon sa kanilang mukhay, sila ay hindi magsasabi, bakit hindi mo gawing maglubid ng kapahayagan? Maglubid ng kapahayagan. Sasabihin mo sa kanila, ako ay sumusunod lamang sa anumang ipinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Kasi may mga kapahayagan tayo, may mga ayat tayo, di ba, na para lang sa mga nauna. May ayat doon sa Quran. Tapos dito gusto nila
na gumawa naman si Propeta Muhammad ng tanda ng kung ano man yung gusto niyang sabihin. Pero, di ba sinabi naman ni Allah, sabihin mo sa kanila na ako ay sumusunod lamang sa anumang ipinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Sa Surah Al-Araf, ayat 203. At ipinahayag ng Allah ang kataas-taasan na siya lamang ang may kakayahan na magpababa ng tanda, ayat, at mga ito ay nasa kanya, makapangyarihan lamang. Sabi ng Allah, sabihin ang mga ayat at kakapahayagan ay nagmula lamang sa Allah. Surah An-Nam, ayat 109. Ito, totoo naman talaga na siya naman talagang nagbababa ng mga ayat. Kasi siya yung nagsalita dito. Ang karunungan ng Allah sa hindi magbibigay ng mga hiniling na tanda. At hindi pinagkaloob ng Panginoong Allah ang kataas-taasan ang kanilang mga hinihingi dahil hindi nila naunawaan ang karunungan ng Allah sa likod ng kanyang mga desisyon. Kasi hindi naman sila ginabayan, so hindi nila talaga maunawaan yung ano. Sabi ng Allah, at sila ay nagsabi, bakit hindi binaba sa kanya ang mga ibang aya, palatandaan o himala mula sa kanyang Panginoon. Sabihin, katiyakan ng Allah ay may kakayahan na magbaba ng palatandaan, himala, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakababatid nito. Bagay kasi yung mga yung iba masyadong mapagmataas, so hindi nila maintindihan yung kahit basahin pa nila naman. Dahil na rin sa katotohanan ng mga tanda na kanilang hiningi ay hindi garantiya ng pananampalataya sapagkat ang mga naunang henerasyon ay hinihiling din ng mga tanda at nang binigay ito sa kanila, hindi rin sila naniniwala. Kaya't dumating sa kanila ang mga kaparusahan at pagkawasan. Sabi ng Allah, kaya hayaan sila magpakita sa atin ng isang katibayan tulad ng mga naunang sugong pinadala na may dalang himala. Walang isang bayan na aming winasak ang naniniwalang nauna sa kanila, bagamat kanilang nasaksihan ang mga babala, kaya sila ay naniniwala. Patunong to. Sabi ng Allah, hindi kami naniniwala sa iyo kailanman hanggat hindi namin nasisilayan ng lantaran ng ang Allah. Subalit kayo ay inablot ng kulog at kidlat habang kayo ay nakatingin at nakatitig. Surah Al-Baqarah ay 55. Sabi ng Allah, aking ibababa ito ang hapagkainan sa inyo. Ngunit sino man sa inyo ang hindi naniniwala pagkaraan nito, tunay na siya ay aking paparusahan ng isang parusang hindi ko pa naipaparusa sa mga kanino man mula sa mga nilikha. Surah Al-Maidah 115. So dito yung aya na to. Yung aya na to ay ito yung kay Isa alayhi salam, kay Jesus Christ, yung yung binaba yung pagkain, yung punong-puno ng pagkain, yung lamesa na punong-puno ng pagkain. Ito yan yung so nagbababa na sila ng pagkain galing sa langit, pero hindi sila naniniwala. Ang kalungkutan ng propeta sa gitna ng pagtutol ng mga musyrik. Si Propeta Muhammad ay nakaraan ay nakakaramdaw ng paninikot ng bibig dahil sa kanilang mga sinasabi at paulit-ulit na ng mungkahi. Sabi ng Allah, at katiyakan lubos na nababatit ang paninikot ng iyong dibdib sa ninang anumang kanilang mga sinasabi. Surah Al-Hijr, ayat 97.
Sabi ng sugo ng Allah, ako ay dumadanas sa pananakit para sa dumadanas sa pananakit para sa landas ng Allah. At higit na nararanasan ng sino man. Kasi dahil siya nga isang tao, so hindi ah, tao rin yung si Propeta Muhammad. So, yung mga ano nila, yung pag-ano ng mga tao nun, syempre, ano, nakakaramdam din siya na yung pananakit ng Diyos. Syempre, ano, nilalait siya nun eh. Kaya inutusan niya, kaya inutusan siya ng Allah na magtiyaga, magpasensya, so sabar nga dito. At magpakasipag sa pagsamba at huwag maipagtalo sa mga mangmang. At ipinaalala rin niya sa kanyang propeta ang tunay na layunin ng mensahe na siya ang sugo upang magbabala at magbigay ng magandang balita. Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsabar siya dito para ano, at upang magbigay lang ng mensahe para sa mga tao. Tala na. So ilan na lang to, ilang page na lang to. Ang Quran, pinakadakilang tanda. So madaling na natin kasi sala na rin. Si Allah ay nagsuro kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dalang tanda at patunay na malinaw. Ang ilan sa mga ito ay nagpakita na bago pa ang kanyang kapanganakan at marami pa ang lumitaw na panahon ng kanyang buhay at ang mga ito ay hindi tumitigil. Bagkus ay sunod-sunod na dumating, isa sa pagkatapos ng isa. Araw-araw ay nadaragdagan pa ang mga ito at nang pumanaw ang sugo ng Allah, ang mga tanda ay nasa pinakamarami at pinakamalinaw na kalagayan. At ang mga ito ay mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Wala yung bulang tanda. Tama, kasi meron dong aya sa ayat 9, Surah 9, aya 50 na talagang poprotektahan ito hanggang sa huling araw. At pinakadakila sa lahat ng mga tanda ay ang Quran na hindi matutularan ang sino man sa buong mundo dahil sa kahusayan ng bika nito sa lalim ng kahulugan at walang katulad ng ganda ng pagpapahayag. Sabi ng Allah, at sila ay nagsabi, bakit walang aya ng kapahayagan ng palatandaan o himala ang ipinapahayag o ipinababa sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Sabihin mo, ang mga ayat kapahayagan ng palatandaan o himala ay nasa Allah. At ako ay isa lamang malinaw na tagapagbabala at hindi pa ba sapat para sa kanilang pinahayag. Sa iyong aklat ang Quran at iyong binigkas sa kanila sa Al-Kabut, Surah Al-Kabut, aya 51. Kaya sino mang nagnanais na malaman ang katotohanan ng mensahe, makita ang liwanag ng mga patunay nito, dapat tumingin sa Quran. Sabi ng sugo ng Allah, walang sino man sa mga propeta maliban na siya ay binibigyan ng tanda na naging dahilan upang maniwala sa kanya ang mga tao. At ang tanda na ibinigay sa kanya ay ang kapahayagan, wahi, na ipinahayag sa akin ng Allah. Kaya't umaasa ako na na ako ang magiging may pinakamaraming tagasunod sa araw ng paghuhukom na pagkaisahan ni Bukhari. Mutafaqun alayhi, Bukhari at Muslim. Sinabi ni Sheikh Al-Islam naway kaawaan siya ng Allah,
kabilang sa mga bagay na dapat malaman na ito, na malaman ay ito, kapag ang Allah ay nagsugo ng isang propeta at nagpakita ng isang tanda himala na malinaw na nagpapatunay ng kanyang katotohanan, ito ay sapat na upang maitaguyod ang katibayan at malinawan ang katotohanan. Kaya kung may humiling pa ng pangalawang tanda, hindi na kailangan tugunan ito yun. At minsan hindi na rin ito nararapat sapagkat kung bibigyan na sila ng ikalawa, hinihiling pa rin nila ng ikatlo. At kung ibibigyan ng ikatlo ay hihiling pa nila pa ng ikaapat. At ang ganitong klase ng kahilingan mula sa mga mapagmatigas ay walang katapusan. Dito kasi yung mga tao ayaw nilang maniwala na yung di ba, kahit yung mga propeta noon binibigyan ng mga palatandaan, yung mga tao ayaw nilang maniwala. So susunod, hihiling ulit sila ng pangalawa, pangatlo, pangapat. So dapat sabi dito na dapat kasi yung mga tao nun dapat hindi talaga sila makontento na dapat sunod-sunod yung mga kahilingan nila. Hindi natatapos. Ganda sana yung kaso sala na tapusan. At hindi karapatan ng mga pinadala ng sugo. Hindi karapatan ng mga pinadala ng sugo na siya ang nagtakda ng anumang uring tanda na dapat ibigay. Sapagkat layunin lamang nila dito ang katigasan ng ulo at ang patuloy na pagtanggi. Ang katapatan ng pagiging propeta at ng katotohanan ng mensahe ng isa ay hindi nakasalalay sa pagtupad sa mga hinihiling ng musyrik. Ang kanilang mga hinihiling ay hindi naman talaga patungo sa paggabay, kundi pagtatayo lamang ng malinaw na katibayan lamang sa kanya. At ang ala ay hindi gumagawa ng nagawi ang pagpapakita ng mga hinihingang tanda, maliban sa kanyang ipinasiyang wasakin ng kanilang bayan at tuluyang parusahan sila, sapagkat dapat mag-ingat ang bawat alipin laban sa pagmamaliit sa kadakilaan ng Allah, sa pagpapabaya sa pamamagitan ng kalagayan ng mensahe na dinala ng propeta, sapagkat sino mang hindi gumalang at hindi magbigay ng dangal sa mga ito ay mapapahamak. Ang nagliyong Islam ay nakatayo sa dalawang pangunahing haligi, ang pagpapakatotoo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ay sallallahu alaihi wasallam kanyang sugo. Dalawang haligi. Ito yung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At kung gaano kalapit ang isang tao sa pagsunod sa Propeta Muhammad, gayon din kadakila ang kanyang pagtataguyod ng tunay na tauhid, pagkilala sa kaisahan ng Allah at kanyang sinseridad sa pananampalataya. Ganda, ito na patapos na tayo. Lumay sa susunod. Propeta, nababawasan ang kanyang reliyon batay sa sukat ng kanyang paglayo. At sabi ng Abu Bakar, naway kalugdan siya ng Allah, ay nagtamo ng mataas na katayo ang tinatawag na as-siddiq dahil sa kanyang pagiging una sa paniniwala sa propeta. At sinabi ng sugo ng Allah nang ako ay nagsabi, o mga tao, ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat. Sinasabi sa inyo na ikaw ay nagsisinungaling. Ngunit si Abu Bakar ay nagsabi, tunay kang nagsasabi ng totoo.
sinalaysay ni Imam Bukhari. Kaya sino mang tumanggap ng mensahe ng Allah at namuhay ng matuwid ayon dito, siya ay kabilang sa pinakamainam sa lahat ng nilikha. So, ang ganda ng ng khutbah hapon dito ng khutbah sa Madina. So, hanggang dito na lang po. So, kung gusto niyo pong ng mga ganitong content kasi nagbabasa-basa rin ako. Gusto ko rin nananaliksik din ako. I-follow nyo lang po ako at dun sa aking YouTube channel. So hanggang dito lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.